Kahon, nawalan pala kasi ito ng malay. Kaya ang kanyang mga kasama, kabilang na si Abing, nagpanik na. Wala doon! Wala! Wala, Lord! Oh my God! Ang lakas ng impact nakatagilid. Lumukso ako doon sa subig at tiningnan ko, hindi, pumunta na siya doon sa ilalim Parang patay na siya doon sa lalim Wala nang malay. Mahirap kasi yung current ng tubig parang higupin ka. Namakap sa silong. At ayon sa mga nakausap nilang residente, sa mga nakalipas na taon, sadyang talagang nangunguha. Pagpikir ko sa una, sa Palaypay Falls, 4 years. Pag-ambak niya, nakuha na niyang ulo sa bato. Wala naman siya mga pagkuhan, paglutaw niya. Ang tutong usa, mautong niambak niya, lilipugan ko siya, nalunod siya niya. Naliligo daw sila. May isa nalunod. Tapos nung hinila na ng kanyang kasama, hindi daw mahila kasi ang parang may mahawak na ilalim ng tubig. Meron daw diwata doon. Every year, merong namamatay. Nagsimula ito sa paniniwala na ang bawat lugar, ang nag-aalaga dito ay mga engkanto. Sino-justify na itong mga diwata, gina-guard nila ang ating mga bodies of water para hindi masira. Pag inalay mo kasi ang buhay, mapapanatili yung kagandahan ng lugar. Kung hindi mo maipaliwanag ng siyensya, binibigyan natin ng kahulugan. At ang lagi raw nitong di umano kinukuha mga lalaki. Kuha ako siya, lumata niya. Wala po, naglaki lang siya. Hindi pwede ko nga nang maligo ba ma-break. Wala di, bahay yung may kapag. Hoy, pag-ibig na! Samantala, ilang segundo matapos tumalon si Gino sa Palaypay Falls, Wala doon! Wala! Wala, Lord! Oh my God! nawalan ito ng ulira sa sama ng kanyang bagsak. Hindi safe po yung pagdadive sa mga cliff na ganito. Marami pong pwedeng mangyari po talaga. As simple as pwedeng galos lang or pwedeng pasalang, to as worse as mabaliang ka ng buto, pwede mo ikamatay. Si Gino, sinagip ng kanyang mga kasama at dinala sa gilid ng talon. Pinahinga ko muna namin siya. Bakit lang sinabi niya? Nabuhira na yun. Daw siya, isalis daw yung... Ano, tatawagin mo sila? Mas very sa na namin. Ang magre-rescue ay talagang trained rescuer o trained first aider. Kailangan po yung biktima ay naka-headbelt siya habang dalhin sa pinakaligtas na lugar. At kailangan pong dalhin sa pinakamalapit na ospital. Yun po ang the best natin paraan. Hoy, pag-ingay na! Wala, Lord! Wala rin sa pilit kung sa siya. Maswerte si Gino na nanakit lang ang kanyang liig at katawan sa lakas ng impact ng kanyang pagbagsak. Yung sa 2 days is masakit talaga. Pero nung ako ng kinayutik, wala na. Nagiging talaga ako bakit ako tumalon. Nung napunta kami doon, may kakaiba na ako nararamdaman. Parang hindi ako comfortable sa lugar na yun. Parang may nangyayari. Di comfortable daw, hindi nila yan. Hindi agad nakita yung kamay ko doon sa puno. Kaya yun ang nangyari ko, bagsak ko. Para ako nag-collapse din sa ilalim. Yung tinalanan mismo, namatay na pala din natin. Taon-taon talaga yun, may nangunguha. Ako hindi ako naniniwala sa mga ganda ni Ma'am, no? Personally, huwag po kayong matakot sa mga elemento. Safe naman po yung area. Kung maligo man sa Palaypay Falls po, extra measures na lang po. Ingat lang talaga po. Para maiwasan ang mga katulad na aksidente, ang lokal na pamahalaan ng Pamplona magpapatupad ng safety precautions sa Palaypay Falls. We will have a lifeguard. Lalagyan din namin kung gaano kalalim yung falls at yung area na bawal yung mga bata maligo o saan yung pwedeng safe sila na maligo. Yung diving po, okay lang naman, but doon lang sa mismo, medyo mababa lang. Di-discourage yung mga tumatalon sa mismong puno. Ang ligtas na pagtalon sa mga cliff ay nirecommend talaga ng mga expert na maximum of 15 meters lang. Kailangan po marunong ka dapat mag-equalize pagtalon mo. Kasi yung ilong mo, buga ka na hanggang sa tenga. Posisyon ng kamay mo pag gano'n. Pagtalon mo dapat nauna ang paa, never po mauna ang ulo. Hindi po pwede ang isang tao mag-undergo ng extreme sports kundi sa physical fit at hindi siya prepared. We don't want to compromise yung safety over leisure. Hindi na ako mag-ulit sa dive. Maligo lang kayo at wag nang mag-dive sa matataas kasi parayos disgrasya. Mura tayo Sabi ng ng iba, conquer your
fears o dagigin ang iyong takot. Pero dapat matuto rin tayong kumantya dahil kung hindi tayo mag-iingat, baka mapatalon na lang tayo kung mangyari ang ating pinaka-kinatatakutan. Wala, Lord. Pray God. Tulugan ba? Lang eh. Pero bakit ito may gitambang? Ito ang prutas na pinakilala namin sa inyo. Pantrupi. Tawagin, Wala, sinagwila. Ngayon naman, dagdagan pa natin ang mga prutas na bibihira ng makita o kailangan nating malaman, lalo na ng mga kabataan ngayon. Katulad ng buto-buto o bignay ng tarlac. Bignay mo, lami kayo ng bignay. O tawagin ng mga Wala siya taga-Bicol, yung uungkuan ka na. tuwing tag-init. Ang nasa 20 hektaryang lupain ito sa barangay San Miguel Sa tubo ang gamay? Gamay din na. Kulog yung ano. Kailan ko talong mo? Bignay? Oh, di ba mauna ka na? Kaya Abangan ang nila tawag siya? ng mga residente Di rito, ba na? disyerto. Sinagwila sa Bignay. Kita kong sariwa. Wala mo tayo bignay din. Bugnay mo na sa to, bugnay. Sa kabila nito, ang Lahi, buhay wala. pa rin nila sa Wala disyerto. kang taana din eh. Wala man tayo, wala ko kitag na yun. Ito rin kasi ang panahon. Sa una panahon na ang yan. Oh, sinagwila. Sagina. Puno nila ang prutas. Instant No. kumikita ang kabuhayan Mama. para sa kanila. Kaya itinuturing nilang buenas. Siniguelas. Sinigwila. Ang Suka, bunga ng sinagwila. siniguelas o Spanish plum. Maliit ang pabilog, berde kapag hilaw, na nagiging violet o red kapag hinog. Ang lasa nito, medyo hawig sa mansanas Toko na lang. maasim-asim kapag hilaw, pero matamis kapag hinog. Kalayo, as lasa. Pwedeng diretsong papakin. Yung iba naman, sinasawsaw sa asin. Perfect. Oh, siya perfect. Asim. Ka-crunchy. Si Rida, bata pa lang, nakahiligan ng kumain ng siniguelas. Dito sa amin, pagkag-araw, yung namumunga ang sinigwilas. Ano ka? Kaya Hindi ka kahit sinigwila 60 anyos na, wala raw May 10 makakaawat minutes sa na kanya naman. sa pag-akyat sa puno nito. Si Rida sumampa sa isang steel ladder at saka isa-isang sinungkit ang mga bunga gamit ang Time-lapse pala pagpapawin nito. niya sa lansan. Kaya rin ang kawayan, ito ay ginagamit sa pagsungkit ng sinigwilas. Aring mga koronang ito. Ano palang buhat o nukuso? Ganang Ang mga pagkawid ba? nakuhang siniguelas ni Rida, Ay, pinto. ginagawa niya, minatamis. Aring nakakita ko ng butot para gawin na matamis. Lalagay ang asukal. Kachuy. Kaya pilang panit. Ang panit rin ito. Kaan na nak, marag katong jelly na to nak ba? Ay, okay. Katag hinay-hinay ba? Manamis lang siya na medyo maasim. Para pinagdahon na bumbo at saka sampalo. Pwede pa rin yan, So yan, tomato mo. Mga hinog ba kayo po ito? ay mayaman sa vitamins tulad na vitamin A, vitamin C, and minerals tulad ng calcium at phosphorus. So ito din ay mayaman sa Phosphorus. antioxidant na lumalaban para protektahan yung ating cells sa katawan. Ang mag-asawang Leo at Josie nakakuha ng alas nung nagka-jackpot ng 9 na puno ng siniguelas sa nabili nilang 2 hektaryang farm na ito taong 2021. Tabang sa regular Totoo po sa- namin, malalaki po siya. Lalo na pag ang kulay niya ay yung hinog na. Tuwing Mayo, nakakaanyo Hindi man sila nalatas ng ng hanggang dato. 2 sako ng siniguelas kada araw. Mas mahal daw nila itong naibibenta online. 100 to 120 pesos kada kilo. After harvest po nila sa umaga, dinadala po nila dyan sa may barangay road. Ang bentahan po ay per pieces. Ang 100 pieces po ay nasa 70 and 80 pesos. Pag panong talaga na ako ikulang na yung pumapasok sa isip ko, punta dito para mag gusto sa Riguelas. At talagang napakalaking tulong sa akin. Wala ba sila Ang ng baligya? pinagkakakitaan naman ng mga kababaihan dito sa Barangay Santo Domingo sa Anao, Tarlac, paggawa ng suka. Pero ang suka nila, iba raw sa nakasanayang suka na nabibili natin sa tindahan. Ang lasa kasi nito, maasim na manamis-namis. Ang kanila kasing ginamit, hindi tuba o coconut juice, kundi
katas ng prutas sagana sa kanilang bayan. Ay, Manaaman na sa kuat malusod. Para Kada kita ilang gil. aratilis, maliliit Dapat at atong pabilog, purple sa kapag namunga, kapag sila wila. Naana ila dito. Kasi lang matamis. Ang bignay ay napakayaman Ang gitilawan ka ng vitamin A, purple. C, manganese, and even calcium and Tama, ito phosphorus. sila Ito din ay din, nagtataglay ng Wala siya antitoxins kas- na lumalaya kas- or nag-neutralize siya. ang mga harmful toxins sa Oo, katawan. hindi mas Dahil sa taglay itong asin, si Berninia nagkaideya na gawin itong suka. Dati pinapabayaan lang namin itong bignay, pero nung maano ko pong pwede palang gawin, nagtulog po ako muna. Tapos nung pwede pala, kinopin ko na po sa kasama namin kababaihan. Ang mga binatilyo sa kanilang barangay, ang pinapakisuyuan niyang umakyat ng mga puno ng bignay. Ang taas kasi nito, umaabot ng hanggang 20 feet. Ang mga bunga, mano-manong pinipitas mula sa mga sanga. Ang mga nakulipat bignay, tinimba, hinugasan, at saka piniga para makuha ang katas. Wala mga pusuyo Ang po. juice, sinala gamit ang strainer. Binuhos sa drum at saka tinimplahan ng asukal at hinayaang mag-ferment sa loob ng isang buwan. Ang fermented bignay extra, pinakuluan ng 15 minutes bago isinalin sa bote. Sa isang buwan, nakakagawa raw sila ng 100 liters ng suka na naibibenta nila ng 60 to 70 pesos kada litro. Ibalan silang po yung asin at palis. Kapag inggan nyo po namin, nakilala rin po yung barangay namin dahil sa paggawa namin ng bignay vinegar. Sa mga kababaihan po, nakakatulong din po sa kanila yung paggawa namin ng suka dahil nagkakaroon din po sila ng dagdag kita. Ang prutas naman ito, parang out of this world ang itsura. Hawig sa pinya, may mga mata na ang kulay nag-aagaw yellow at orange. Tumutubo sa Pacific Islands katulad ng Hawaii. At tinatawag din nila itong exploding planet. Kapag kasi ito'y biniyak ang itsura, para raw sumabog na planeta. Hala, anong prutas ito? Hala, opo, hala, ang pangalan ng prutas. Si Aldrin, kita na raw ito sa kanilang bayan sa Daet sa Camarines Norte. At dahil madalas sa dalampasigan tumutubo ang halaman nito, ang prutas na hala, sa landing nila, pandang dagat. Ang pinagagamit po nitong halaprot ay panggamot po sa urinary tract infection. Pinapakulaan po yung bunga, and then iniinom po sa umaga. Kung wala po kayo makukuha ng buko juice, pwede pong gamitin ang bunga ng halaprot bilang alternatibo. Ang malamit kasi ay parang sa kapamilya ng pandan. Ang ginagamit siya parang herbal medicine sa mga inflammatory diseases. Ito ay pangtuloy lamang, hindi sila gamot talaga. Kapag tinanggal ang isang mata o screw pie ng hala, makikita ang dilaw na bahagi nito sa dulo. Yun daw ang parte na pwedeng papakit. Sarap yung lasa ng mga prutas mismo. Matamis na parang lasang tubo. Siya ay mayaman din sa fiber, iron, vitamin A, beta-carotene, na kinonvert ng ating katawan to vitamin A para sa pagkakaroon ng clear vision, even smooth skin, and nagtataglay din ito ng antioxidants. At hindi lang pinapapak ang laman ng bunga nito, pwede rin daw gawin alak. Pipiliin po natin yung saktong-sakto ang pagkahinog para sa ating halaprot white. And then hugasan po natin yung mabuti, and then din na po ito para kunin yung mga individual na laman niya. Ang dilaw na laman ng hala, pinakuluan para makuha ang juice. Tinimplahan ng asukal at yeast. Isasali na po natin dito sa ating garapon na pagpapermentan. At saka hinayaang mag-ferment sa loob ng 20 araw. Trial pa lang daw ito, kaya hindi pa ibinibenta. Pero huwag daw dadamihan ang inom dahil kapag napasobra ng lagok ng halakway, hala kayo, pihadong nakalalasing. Mayaaring tulad yung lasa niya sa mga wine na nabibili sa mga tindahan. Meron siyang konting agod. Masarap siya, gumuguhin at banayad siyang inumin. Feels like summer always tayong mga Pinoy. Dahil sa islang pantropiko ng Pilipinas, maraming matitikmang masasarap at masusustansya prutas.